Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten, the weekly reading for September 22 hanggang September 28. So Capricorn, kunin nyo lang po yung mga karasalit kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Capricorn yan, kaya relax ka lang. Use your intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang messages na kalob sa inyo ng yung spirit guide sa ating reading for today. Sa Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Naku, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Capricorn. So, from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 22 hanggang 28? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Yes, yes, yes. In the area of what you need, you have the number 7, Chariot card. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card. Ooh, interesting. In the area of your near future, you have the Two of Swords. In the area of your challenge for the week, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of your fortune, you have the Seven of Cups. In the area for divine messages, you have the High Priestess. At ang outcome mo, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Seven of Swords. Ito na yung pagkakataon sa'yo, Capricorn, to make a strategic move. Because in your planetary alignment, malaki ang chance mo to be recognized, no? Likely ka to receive attention for your talents, for your efforts, and magiging motivated ka to achieve yung mga bagay na ina-aspire mo. Halimbawa, meron kang balak gawin, pero before wala kang time, siguro before wala kang pera, o wala ka pang pagkakataon para simulan, parang ngayon malakas ang chance mo to pursue that or to get that. Especially po, this time on your career, yung ating araw, our sun, will move into Libra on the sign of Libra on September 22, the start ng ating reading. It will shift your focus on your 10th house of career and ambition. Ano ibig sabihin yan? Ito yung best time for you to pursue your major project goals or professional goals and your public image to shine. Marami kang cards dito of about your spotlight. Merong Three of Pentacles and the Chariot card giving you the time to make a move or to make a diligent and effective way in action para matupad yung gusto mo. Kaya bala mo sa yung energy in your background sa Seven of Swords eh. Talagang kaya mo yung magagawa mo eh. Parang sabi dito, makakahanap ka ng right strategy, right tactica, at makabagong paraan para yung tinutumbok mo before, this time around gumana na or magkaroon na ng outcome. Kasi dati siguro napansin mo meron kang sinusubukan pero parang hindi pa tugma ng panahon o hindi pa umaakto sa iyong gusto, no? Parang laging may bitin, laging may aberya, laging may problema. Pero ngayon parang you will get the secret ingredient para matupad na, para makuha na, para makahakbang na, para maganap na, no? So congrats po. Ang nakita ko rito with the polka dots in your clothes, parang sabi dito, learn to have fun. Okay? Kailangan masaya ka, active ka, maligaya ka. Hindi ka yung parang tipo na kinikimkim mo lang o ikaw yung uri ng tao na sobrang seryoso o nakakunot ang noo, nakabaliko ang likod, nakadikit ang mga balikat. Kailangan ini-enjoy mo yung proseso para nakita mo na hindi mahirap. Kung mahirap man, at least ini-enjoy mo. Kung pagod ka man, at least ikaw okay ka. No? Kaya enjoy the process, everything will be fine. Especially at the center, you have Justice card. Convert din nyo po ang number 11 or special number or address. This is a confirmation this reading is for you. Justice card's all about balance. Okay? Papasok po tayo sa panahon ni Libra on September 22 onwards. And Justice card's all about equilibrium. Pagbalanse ng mga bagay-bagay na before hindi balance. Halimbawa, lahi ka nakafocus sa trabaho, baka time na to para mag-focus ka sa pamilya. Kung meron mga issues sa pagkakaibigan, especially po in your friendship area, potential ka may tension ka with friends. So you need to address issues and shift the dynamic. Kung may mga bagay na dapat pag-usapan, ang kilingan mo dapat ay katotohanan. Para kung ano man ang mangyari, at least ikaw wala kang guilty feeling about the issues surrounding your friendship or your relationships. Panahon na para sabihin mo, let's stick to the truth, let's stick to what's there, at kung ano yung mga realidad ng mga buhay natin, doon tayo kumapit para balanse ang lahat. Narinig ko parang, halimbawa, meron isa kang friend na nagkatampo kasi ikaw hindi ka na laging lumalabas, lahi ka ng busy,
Eh kasi may trabaho ka na eh. Meron ka ng pergalaanan ng oras, overtime ka pa nga paminsan-minsan eh. So dapat ipaunawa mo sa kanya na, huy, may trabaho ako. Hindi pwede ikaw lagi ang sinasamahan ko o lagi tayo na gimmick porque gusto mo sumama ako agad. Parang mga ganyan. Parang mga ganyan dynamic with friendship na parang nagkatampo, merong miscommunication, ikaw naman hindi mo agad ma-address before kasi busy ka nga. Kaya ngayon kailangan balansehin mo na, harapin na, and i-lay down mo yung mga katotohanan sa harapan niya para ma-gets naman niya. Time na for you to really have a one-on-one talk and address mo talaga yung issue para matapos na once and for all. Okay? So napakaganda for you. Some of you, parang sinasabihan ka ng spirits mo na to take a concrete action, to make sure na concrete action din yung babalik sa'yo. No? Halimbawa, ikaw ay bumibili ng lupa. Halimbawa lang to ha, example lang, para magets mo yung ibig ko sabihin dito. So, kailangan yung action mo, tamang-tama dun sa goal. Dapat yung kausap mo na binibilan mo ng lupa, legit ba yan? Siya ba talaga ang may-ari? Magkano ba talaga yung halaga ng lupa? Baka mamaya binobola ka lang o ini-inflate lang yung presyo para hututan ka. So make sure na meron kang bala yung katotohanan sa buhay mo. Para kada action, tama action mo, para yung consequences na balik sa'yo, maganda pa rin. So make sure na mag-isip ka, huwag ka munang papahulog sa mga conclusion. Hindi pwedeng pag sinabi sa'yo, tatanggapin mo na lamang, magbabayad ka kaagad. Kailangan alamin mo muna, totoo ba, legit ba, sapat ba, valuable ba, karapat dapat ba, o sakto lang ba? So mga ganyan. So make sure na ikaw mismo ay you're doing your effort to know the truth first before you take action. Okay? Justice card? Ace of Cups. Yes. Papasok daw this time yung isang magandang balita dahil nag-rip ka daw ng isang magandang karma. I don't know why. Meron kang pinagtrabahuhan in the past. Whether may past jobs ka or may past kang trabaho, nabinbin doon yung pera, nabinbin doon yung sweldo, ngayon darating na siya. Because Ace of Cups is a card of coming in. May papasok na new blessing, new beginning, pwedeng bagong love life, pwede din. Or may papasok na bagong friendship or bagong negosyo or bagong pagkakataon sa buhay mo na ikakatuwa mo. Ano ito yung nag-ugat sa ginawa mo before? Something in the past. Either na-recommend ka, kaya para may bago kang client, pwedeng ganyan, or meron kang good review from a past job mo na ngayon kinikilala ka, kaya marami kang clients ngayon. So parang ganyan. So ito ay good karma ang hina-harvest mo. So congrats po. Congrats po sa inyo, nasabi ko bigla. So, para ibig sabihin yung throat chakra mo para maapektuhan today. Para ibig sabihin, kapag nandiyan na yung good outcome, ibida mo na yung sarili mo. Learn to sell yourself. Learn to get the recognition. No? Sabi ko nga sa inyo, meron kang recognition this time. Probably of your public image then. Kung panahon na to para mag-shine ka, kunin mo yun. Binibigay sa iyo eh. So, wag ka na mahiya. No? Recognize also your talent. Kung sinasabihan ka na magsalita ka naman, magsalita ka. Ibida mo ang sarili mo at nakikita ko na matutuwa ka sa outcome. Okay? In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Especially po sa inyong social life, Mars is entering Scorpio on September 22. So, ito yung mga magpapa-energize sa'yo, sa iyong social life, sa iyong community life, no? Na parang ito yung strong desire mo to be part of something na larger than you. Halimbawa, balak mong sumali sa grupo ng mga Pinoy BTS club. Halimbawa, o kaya Blackpink club. Sabi mo, gusto ko na maging parte ng isang community na may intindihan ako, ng isang grupo na doon welcome ako. Parang mga ganyan. O kaya bala kong pumasok sa fan clubs ni Marian Rivera, ni Catherine Bernardo. Yung mga ganyan, yung parang a certain group that will really recognize you and appreciate you kasi kaparte ka nila, kagrupo ka nila. But for some, nakikita ko rito na parang gusto mong mag-stand out sa iyong work, mag-stand out na kilalanin ka naman, especially po, sabi ko nga sa inyo, makaka-apekto sa inyong career, ang araw na mag-move sa Libra, parang gusto mong ilaban yung sarili mo eh. Parang gusto mo na ipanalo yung idea mo, yung suggestion mo, may gusto kang i-implement, gusto mo supportahan ka rin ng grupo na to at kilalanin ka, parang ganyan. So some of you, nakita ko rito, you're reaching the quota, reaching a new reward, aumento sa sahod o promotion, parang napapansin ka na ngayon ni boss, no? Parang nire-recognize na yung galing mo. Kung dati, dahil kang overtime, pero ngayon parang pupurihin ka na ni boss. Parang, uy, dahil ka pala nag-overtime, no? Tapos check ni boss yung mga overtime pay para mga ganyan. So,
may mga recognition ka matatanggap. Kaya ngayon sabi ng spirits mo, labanan mo pa ha, galingan mo pa, husayan mo pa. Kasi paganda na ng paganda yung status ng life mo when it comes to your career, when it comes to your recognition. Kaya nakita ko talaga dito na due time na ito. Due time for you to recognize, to be recognized, and to be awarded and rewarded. Okay? Three of Pentacles. The Ace of Swords, yes, victory card. Ace of Swords about clarity, pagkarino ng isip, pagkarino ng landas, liwanag sa gitna ng dilim na akala mo wala nang pag-andar. This is a card of breakthrough. Gusto mo nang matapos tong pinaghihirapan ninyo para parang, yes, makahinga na ako, makatapos na ako, makalarga na ako, maka-let go na ako something na sobrang bigat. Pero nakita ko talaga rito card of victory. Mapagkatagumpayan mo to, kaya naman Capricorn, make sure na you're working with other people ha. Don't be stubborn enough at huwag mataas ang ego, huwag mataas ang pride. Dapat kung meron silang maitutulong, tanggapin mo. Kung meron kritisismo, tanggapin mo. Baka makatulong yan para gumaan yung problema, yung project at magtuloy-tuloy na, okay? In the area of what you need, you have the Chariot card. What you need is to pursue your career, your ambition, your pangarap, yung balak mong gawin. Ito na yung panahon na yun on September 22 onwards, pagpasok ni Libra. Okay? Nakikita ko, handa ka na, ready ka na, you have the power, you have the ability, pero wag ka daw magpapadala sa pressure ng paligid mo, especially in your finance, ano? Because planet Mars is also squaring into Pluto on September 24, baka makadagdag daw yan sa pressure mo pagdating sa pera, sa gastos, sa iyong wealth, no? Pagdating po sa inyong sense of worth, yung feeling mo yung halaga mo ay nakadepende lang sa panalo mo, nakadepende lang sa pera mo, nakadepende sa sweldo mo. Parang pakiramdam mo pag kulang ang sweldo, hindi ka papahalagahan ni lover, hindi ka papahalagahan ng nanay mo, ng mga anak mo, no? Kaya parang laging nakakling ka, nakakapit ka sa pera mo, nakakapit ka sa pangarap mo. Kasi kapag wala ako nito, wala akong halaga. Parang yun nararamdaman mo this time. So, gamitin mo yung angkla, gamitin mo yung motivation para ilaban tong bago mong plano. Kasi parang meron kang ginagawa ngayon pero urong-sulong ka. Meron kang gustong simulan na project or strategy or idea or meron kang gustong i-implement sa bahay o sa trabaho na parang sabi mo, right time na ba? Hindi, wag na muna. Baka hindi pa right time, baka nakakatakot. Pero minsan gusto mong gawin, minsan na-atras ka na naman, mamaya gusto mo ulit, no? So parang make up your mind, Capricorn. Make up your mind. You're very much ready with the armor here. Kayang-kaya mo magagawa mo Supportado ka naman, aligned ka naman with the universe, with our spirit guides, with the angels above. Nasa kamay mo ang manibela kung saan mo gustong pumunta. Ang kailangan lang talaga sa'yo, drive, passion, motivation, sigasig, tibay ng loob na itulay yung plano mong yan. Kasi hanggat wala kang mga yon, hindi to aandar, hindi ka mag-grow. Kaya kailangan aligned ka talaga sa pangarap, sa aksyon, sa kilos, sa paniniwala. Chariot card, King of Pentacles, yes. Nakita ko talaga dito, may patutunguhan. Merong patutunguhan at may value yung mga balak mong gawin. May paglago sa pera, may paglago sa pangarap, may paglago sa iniingatan, pero hanggang saan ba yung kaya mong gawin para maabot yon? Kasi marami sa atin magaling magnegosyo pero tamad kumilos. Marami sa atin magaling sa math pero walang lakas ng loob na mag-try para pumasok sa negosyo o sa finance matters. So, yun ang pagkakaiba ng mga taong masigasig at palaban sa mga taong magagaling. Kasi marami sa atin magaling pero mahina ang loob. Ayaw umandar, ayaw umabante. Pero ikaw kaya mo You have the King of Pentacles here Sigurista ka So, parang sabi dito, sa bawat laban mo, dapat sigurista ka din. Dapat kada hakbang hindi patalo. Kailangan bawat hakbang 50-50 dapat alam mo kung ano yung pinapasok mo. Especially here with a Justice card, sabi ko nga sa inyo kanina, meron paparating sa'yo sa buhay mo. Pero kailangan siguraduhin mo muna tama yung bawat hakbang mo para maparatili yung balanse sa buhay mo. Kasi baka mamaya bira ka lang ng bira, tapos hindi mo pinag-aralan, hindi mo tinignan, hindi mo binusisi, hindi ka nagpakasigurado, baka masayang yung effort, masayang yung pera, masayang yung oras mo. Kaya dapat ngayon sa bawat laban, sigurista ka. Kasi mag-grow naman Pag lumalabas po si King of Pentacles, it is a sign of you na parang may patutunguhan yung ginagawa mo. May mag-grow, may mangyayari. Kasi expert ka dyan Alam ko, magaling ka sa ginagawa mo at kaya mo Pero kulang ka lang talaga sa kumpiyansa. Kaya ngayon, tama na yung urong-sulong, mag-isip mabuti, pagplanuhang mabuti, maging sigurista para sure ball makuha mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card. Hermit card, dito, parang nakapagmuni-muni ka na, parang hindi ko alam. Parang ngayong linggong ito, marami kang mga pagkakataon, Capricorn, on your own. Parang
gusto mo muna mag-isa, gusto mo muna, ayaw mo na makipaghalubilo sa maraming tao, meron nagyayaya sa'yo pero ayaw mo sumama, merong nag-i-invite sa'yo na, uy, labas naman tayo, uy, punta tayo doon, pero ikaw sabi mo, ayoko, bahay muna ako, ayoko muna umalis, nakakapagod, nakakairita, parang, parang napapagod ka na sa routine na laging umaalis, napapagod ka na sa routine na laging may ginagawa outside, and you want to cultivate the time to ask yourself first, gusto ko ba to? Pag hindi, aalis ako dyan. Hindi ko pupuntahan. Gusto ko ba to? Pag gusto ko yan, yes, pupunta ako dyan. Parang ngayon, ini-evaluate mo muna on your own. Kaya may mga moments ka mag-isa eh. Parang ayaw mo muna pumunta sa kanila kasi sabi mo, teka, pag-isipan ko muna to kung gusto ko ba. Which is good kasi ngayon nagiging sigurista ka na. Bawat hakbang mo iniisip mo kasi you're waiting for a greater good eh. Either meron kang pinag-a-actionan, meron kang binubuong proseso sa view, parang ayaw mo na sumama o gumimik kasi sabi mo, asikasuhin ko muna papeles na to or hintayin ko muna mabuo yung dapat mabuo para bago ko lumarga, at least wala na akong problema pagbalik. Parang ganyan. So you want something to answer muna, to clarify muna, to confirm muna bago ka gumalaw. Nakita ko yan for you. And for a very long time, naghanap ka ng, naghanap ka ng rason eh. Naghanap ka ng sagot eh. And maraming beses ka nang nalito eh. Maraming beses ka nang parang umasa, nasaktan, umasa, tapos na-reject ka, umasa, tapos yung trust issues mo na durog. Parang may pinagkatiwalaan ka dati, tapos hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Kaya ngayon, pag may ginagawa kang bago kang strategy, sinasolo mo muna. Parang hindi mo muna pinapamalita, hindi mo muna binabroadcast, kasi sabi mo, baka ma-jinx, baka negahin nila, baka sirain pa nila. Kaya ngayon, you're doing things on your own. At parang ngayong linggong ito, parang mas bet mo na ginagawa mo muna mag-isa. Kahit na sinasabi ko sa'yo na gusto mo mag-stand out, may mga, parang sabi ko nga, paiba-iba kayo. Meron kang yung weighing scales mo gumaganyan eh. Gusto mo to stand out and to win something, to cooperate, collaborate. Pero minsan mas nakakabuti para sa iyo na gawin mo na siya mag-isa, trabahuhin mo na siya mag-isa, hanapin mo muna sa sarili mo yung totoong sagot bago mo sabihin sa kanila, bago mo i-consult sa kanila. Parang kailangan mo na ikaw sigurado ka. Parang ganyan, no? Hermit card is being clarified by the Four of Swords. Yes, dito nakita ko, 4-4, Four of Swords and Four of Swords, sinasabi rito, you are protected. Okay? Kung meron kang iniisip ngayon na, hala, paano yun? Hala, bakit ganito? Huwag kang mag-alala. Protektado ka. You are being guided, protected by your ancestors, by your spirit guides, by your angel guides. Kaya, don't worry. With the Four of Swords in the Hermit card, parang gusto mo muna magbakasyon at huminto muna parandalian about something. Gusto mo munang bumitaw, halimbawa sa lover mo, sa kaibigan mo, sa trabaho, sa problema. Gusto mo munang i-distansya ang sarili mo, hindi para bumitaw, hindi para sumuko, kundi para makapag-isip muna. Kaya sabi mo, kailangan ko muna mag-isip ha, kailangan ko munang maghanap ng strategy ngayon, pero makikipag-collaborate pa rin ako, tutulong pa rin ako para matapos yan, para maganap yan. Pero ngayon parang litong-lito ka na, gulong-gulo ka na, kaya parang gusto mo muna magpahinga. Gusto mo muna mag-detach, gusto mo muna lumayo para maisip yung tamang paraan. At nakita ko mag-arrive yan, especially here in the near future, makahanap ka lang ng desisyon, a concrete action moving forward. Especially here, you have the Chariot card, you have the Two of Swords, and then you have the Four of Swords. Ibig sabihin, makakapag-decide ka na sa iyong desisyon para umabante at makapanatag ka na sa iyong desisyon. Magkakaroon ka ng kaparatagan sa puso na, hay, salamat, nakapag-decide din ako. Hay, salamat, nakalagpas na ako sa painful status ng life ko na maluwag na sa iyo yung gagawin mo. At buong-buo na sa puso mo yung balak mong hakbangan. Especially here, katabing-katabi niya si Seven of Cups is all about confusion. So, litong-lito ka, hindi ka makapag-decide. Pero nakita ko, in the near future, makakapag-decide ka na. Pwedeng next week, next month, buo na yung loob mo sa isang bagay. At hindi ka na paiba-iba, hindi ka na gulong-gulo, hindi mo na kailangan pa mag-solo para makapag-isip ng tama. Ready ka na for this new adventure na suungin on your own strategy, on your own way. Nakita ko rito na bukas ng isip mo, especially po nanggaling tayo sa September 21 solar eclipse on the sign of Virgo. Pagkatapos niyan, gagaan ang lahat at may realize mo na yung mga mali mong akala, yung mga mali mong pananaw sa isang bagay dahil po yan sa eclipse. So, lilinaw sa isip mo. So, parang, ito na gagawin ko, hindi na yan. Buo na loob ko, ito na ipupuntahan ko, hindi na ito. So, may paggalaw sa isip mo. At ready ka na to make a move. So, congrats po. Two of Swords,
It's being clarified by the King of Wands. Yes, buo na ang loob para ilaban yung mga bagay na passionate ka. You're now a go-getter. Nakita ko na meron kang nang i-implement na mga pangarap. Sabi ko nga po, baka meron kang mga professional goals or public image na gusto mong i-shine. May mga career ambition ka na gusto mo nang buuin this time. Nakita ko na it will take shape. It will take shape in your life. Very, very motivated ka na and gusto mo na mag-achieve ng mga bagong bagay. Kaya ready ka na to risk and ready ka na to make a concrete move na medyo noong una may takot, may alinlangan pero nilalaksan mo ang loob mo. Kasi sabi mo, kung hindi ako kikilos ngayon, kailan pa to magaganap? Kung hindi ako tatapang ngayon, kailan pa to mangyayari? So ngayon, talagang buo na yung loob mo na ilaban yung isang idea, isang project, isang pangarap at ready ka na to execute that in your life. Congrats po. In the area of your challenge, unang-una, positive change, transform pain into strength and empower yourself, ascend evolution free. Panahon na para lumaya ka sa mapaniil mong mundo. Baka meron ka mga maling paniniwala, sabi mo, hindi ko kaya, mali ako, hindi pa ako magaling, saka na lang, wala pa akong pera, marami kang dahilan. Pero kung babaguhin mo lang yung isip mo at kaluluwa mo at puso mo, kayang-kaya mong harapin kahit ano. Because positive thinker ka lang eh. Pinapangunahan ka kasi lagi Capricorn ng duda, ng nega. Lagi mo iniisip, ay baka matalo ako, ay baka malugi ako, ay baka i-reject lang yan, wag na lang. So, dapat positive ka lang daw this time. Another message, escapism, detach from daily struggles and relax. Don't use it as a form of avoidance, relaxation, facing reality. Yes, ito yun. Umiiwas ka kasi hinahanap mo yung sagot. Gusto mo magpahinga, gusto mo dumetouch, gusto mo magkaroon muna ng gap kasi hinahanap mo yung sagot. Hindi ka umiiwas kasi ina-avoid mo yung outcome. Umiiwas ka para makapag-isip. Yun din ang sinasabi dito ng escapism. Kapag bumitaw ka parandalian, lumayo ka parandalian, doon lilinaw ang lahat at mahaharap mo na once and for all yung mga bagay-bagay. Kaya kung kailangan mo magpahinga ngayon Capricorn to chase the intuitive downloads para makahinga, para umalago ang isip mo at pumasok na yung mga tamang gagawin, go push. Especially here, in the area of a challenge, parang ayaw mo daw kasi magpahinga. Ayaw mo daw kasi munang bumitaw parandalian para maisip mo yung tamang hakbang. Sinasabihan ka ng spirits mo to step back. Okay, atras ka muna, atras ka lang para maisip mo yung tamang gagawin. Kasi parang gulong-gulo ka na eh. Parang nilalaban mo lahat araw-araw eh. Kilos. Ayaw mo huminto. Kasi pag huminto ka, iniisip mo baka mapurnada, baka mawala, baka umalpas, baka biglang magkaroon aberya. Pero kakakayod mo, napapagod ka eh. At kapag napapagod ka, hindi ka nakakapag-isip ng tama. At kapag hindi ka nakakapag-isip ng tama, lalong gugulo ang lahat. Kaya importante magpahinga, importante ipagpasa Diyos mo daw, narinig ko yan. Kung meron ka mga issues, meron ka mga problema na hindi mo ma-solve, let God deal with it. Idasal mo sa Kanya, buong puso, a sincere prayer, and let God do the things for you, do the powers for you, okay? Ngayon, kung may mga bagay daw, Capricorn, na wala na sa kamay mo, hindi mo na kayang kontrolin, hindi mo na kayang panghawakan, let go mo na. Huwag mo na isipin lagi na, ay dapat maganap yun, ay dapat ganito. Check mo nga. Dapat hindi ganon. Let it flow, let it go. Let God do the magic for you, okay? The Four of Swords is being clarified by the Knight of Cups. Knight of Cups all about offering yourself to something. Pag alam mo na kaya mo ibigay, kaya mo eh. Pero kung pagod na pagod ka na at wala ka na halos maisip na tama dahil dala ng pagod, aberya, or pagka overworked or burnout sa isang bagay, hindi mo kayang i-offer ang sarili mo sa trabaho, sa opportunity, sa ibang tao, o sa serbisyo para sa ibang tao. Kasi pinagod mo ang sarili mo. So ngayon, importante talaga mag-detach. Escapism is your power para makapag-reset ka, makapag-recharge ka, makapag-rejuvenate ka. Para pagbalik mo, yung kaya mong i-offer, maibigay mo ng tama. Okay? In the area of your fortune, you have grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. Yes, ngayon daw, pinapaalalahan ka ng spirits mo na pahalagahan mo yung mga bagay na meron ka. Maliit man yan, malaki, hindi mo man gusto, pero meron ka, dapat ipagpasalamat mo yan sa Diyos kasi binibigyan ka. Halimbawa, meron kang gatong cellphone, hindi man high-end, pero at least may cellphone ka nagagamit ka for trabaho, for makapag-edit, makapag-relax, no? Meron ka eh. So, yan ay pruweba na binibigyan ka naman ni God ng mga bagay na gusto mo. Siguro kung meron ka pang hinihiling ngayon, irasal mo lang, pero tumingin ka sa paligid mo. Kung ano yung mga bagay na meron ka na dinasal mo lang before, yan ay pruweba sa'yo na dinidinig ni God yung mga gusto mo. So, kailangan mo ngayon maghintay for the bigger things. If you have grateful heart, magnet yan for more blessing.
Another message, you have Journey by Moonlight, believe in magic. Yes, kung talagang nakalugmo ka ngayon at napapagod ka at parang feeling mo wala ng pag-asenso, walang pagbabago, maniwala ka sa magic ni universe, sa magic ni God. Bukas pagising mo, mali mo nandiyan na. Mali mo nandiyan yung hinihintay mo. So, wag mong isipin na nakatagana sa bato yung kalagayan mong yan. Pwede pa yan magbago, okay? In the fortune, you have the Seven of Cups. Tapos na ang confusion sa buhay mo. Ito mga nakaraang linggo, dulot po ng solar eclipse at saka lunar eclipse. On September 7, meron tayong lunar eclipse in Pisces. At ngayong September 21, meron tayong solar eclipse in Virgo. So, dalawang eclipse na pagitnaan tayo at padulo na tayo ng buwan, talaga naman nagdulot yan sa iyo ng confusion. May mga bagay ka na parang, mahal ko pa ba? Gusto ko pa ba? Akin pa ba yan? Susugurin ko pa ba? So, marami kang back and forth, urong-sulong sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, nasa era siya ng fortune after the eclipse. Lilinaw na sa'yo yung mga bagay na gusto mo. At madali na sa'yo mag-decide kung ano yung gusto mong unahin, gusto mong gawin, yung passion mo malinaw na rin, at kung ano yung mga bagay na panggulo lang sa paligid. Lilinaw na yan ngayon at alam mo na yung options na gusto mong kunin, alam mo na yung pinto na gusto mong pasukin, at everything is very clear na sa life mo moving forward. Okay? The Seven of Cups is being clarified by the Nine of Wands. Yes, yung pagod mo, kakaisip, yung pagod mo na itong nakaraan, kaka-decide, kakahabol, kakahanap. Ngayon, magkakaroon ka na ng liwanag. Okay? With the Nine of Wands, hindi ka sumuko, hindi ka bumitaw. Sabi mo, kailangan ko itong pagdaanan, kailangan ko itong gawin. Then biglang boom. This time around, may isip mo, buti pala hindi ako sumuko. Ngayon, gets ko na. Ngayon, alam ko na kung ano unahin ko dito. Kumbaga, parang nakita mo bigla yung ruta, nakita mo bigla yung daan, out of nowhere, sa isip mo lang, sa vision mo lang. So, yun. This time around, yung hard work mo, nagdulot sa'yo ng kalinawan about something. So, kung medyo ngayon nag-uusap tayo, Capricorn, litong-lito ka pa, kung ano dyan ang tatanggapin mo, alin dyan ang papasukin mo, ano yung next big step na akma para sa'yo, just take your time and breathe. Daanan mo lang to September 21. After this, pagpasok ka September 22 onwards, lilinaw na sa isip mo at sa puso mo kung ano yung gusto mo. At doon ka maglalaan ng maraming effort, maraming time because alam mong valuable yan sa buhay mo this time. Okay? In the area of your divine messages, you have expect powerful change. Yes, ngayong linggong ito, expect powerful change after eclipse. Okay? Talaga magbabago ang lahat. Lilinaw na sa'yo kung anong gusto mo at lahat mag-settle down na. Now, the message you have, a personal issue reaches resolution, full moon in Cancer. Yes, ngayon daw, yung mga bagay na akala mo walang lusot, magkakaroon na ng lusot. Yung mga bagay na akala mo wala ng akmang solusyon, magkakaroon ng solusyon. Kaya palakpakan tayo. Especially here with the divine messages, you have the High Priestess. Sabi dito, basta believe ka lang sa sarili mo. Sa iyong intuition, sa iyong talent, sa iyong skills. The sky is the limit. Ang bahay po ni High Priestess wala tong bubong. Ibig sabihin, napakalawak ng maaabot ng kanyang isip, ng kanyang damdamin, ng kanyang talent, ng mga posibilidad. Kaya mong gawin kahit ano. Kaya wag mo daw limitahan ang mundo mo. Kung meron kang kinakaharap ngayon na problema, task, assignment, challenge, sabi mo, ay kaya ko yan, kaya ko yan. Kahit hindi ko masyadong alam, gagawa ko yan, mapag-aaralan ko yan, kaya ko lusutan yan. So, if you truly believe in yourself, untouchable ka. Okay? High Priestess is being clarified by the Six of Swords. Yes. Alam mo kung ano yung mga bagay na magpapasulong sa'yo at alam mo yung mga bagay na haharang sa landas mo. May mga bagay kang kailangan hindi na i-big deal. So, umigaw si boss kanina, hayaan mo na. Huwag ka i-big deal. Chinismis ako tong kaibigan ko to, hayaan ko na. Iwasan ko na lang siya. So, may mga paraan ka na may realize today na magbibigay sa iyo ng push para mag-move forward ng walang gulo, walang sigalot, walang away. Parang may lakas ka lang ng loob na iwanan na yan. Halimbawa, narinig mo si pinsan, lagi mo siya pinapautang ng pera kasi daw pang negosyo. So, na-realize mo, ay, teka, parang hindi pala pinapang negosyo ni pinsan to. So, ikaw parang, hindi ka na magbubunga nga, hindi ka na mag-iingay, aalis ka na lang. You're gonna walk out and choose yourself, choose your peace, no? So ngayon sabi ng spirits mo, pag alam mo sa puso mo na kailangan na itong i-let go, kailangan itong batawan, wag na i-big deal, papakinggan mo yung puso mong yun at aalis ka. Mag-move forward ka in quiet, in peace. Hindi mo sasayangin ang oras mo sa mga bagay na mapanakit. Yung mga bagay na alam mong hindi na para sa'yo, ready ka na to really turn your head and move forward with dignity, with integrity, and with love for yourself. So napakaganda for you, okay? Outcome mo ito, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have
Skull, hidden secrets can harm you. Oh, sabi ko nga sa inyo, may mga bagay kang dapat itago. Hindi ko pwedeng dapat binobroadcast kung kani-kanino. Make sure na yung mga sekreto mo, Cancer, mananatili sa'yo. Sa'yo ha, hindi sa kakilala, hindi sa kapatid, hindi sa magulang, hindi sa anak. Kasi hanggat nasa sarili mo lang yung sekretong yan, walang kahit sino mang pwedeng gumamit yan against you. Okay? Now, the message of Rose, romance is in the air, yes. Para po sa iba dyan, naghahanap ng pag-ibig. Merong mga pag-ibig darating, especially po yung inyong social life. On Mars entering Scorpio on September 22, medyo may mga pagganda sa yung social life and community life. So, nakita ko talaga na you're gonna meet new people. Now, the message of Vine, seek out information that will help you. Yes. Sabi ko nga sa inyo kanina dito with the Justice card, dapat daw kung meron ka mga bagay na papasukin, alamin mo lahat ng impormasyon. Makakatulong yan sa'yo. Knowledge is power. Pag alam mo yung buong katotohanan sa papasukin mo, walang kahit sino man ang pwedeng manloko sa'yo o mag-manipulate sa'yo o isahan ka. Kasi alam mo lahat di ba? Another message you have, Carrot, opportunity or windfall. Wow, meron ka daw bagong opportunity. Congrats po. Another message you have Arrow, you're on the right path. Wow, congrats po regarding some aspect of your life. So, nasa tamang direksyon ka daw. Kaya kailangan talaga wag urong-sulong ha. Another message you have broken wishbone. Meron ka daw mga wini-wish na hindi pa maganap-ganap this time dahil kailangan pa ng kalinawan, kailangan pa matapos yung urong-sulong, kailangan pa magkaroon ng clarity in your mind. So, next week, next month, baka magbago na yan. So, pag nadaanan mo lahat ng ito at in-implement mo na yung pagbabago, baka mag-grant na yung wish na yan. Okay? Outcome mo, Capricorn, ito yan. For your week, September 22 to 28, you have, wow, the 9 of Swords. Oh, sabi ng spirits mo, dahil papasok yung kalinawan, kailangan itapon mo na sa ere, itapon mo na sa bintana, yung mga worry mo ha. Nag-overthink ka na naman. Sometimes, over-analyze mo kahit na dapat tignan mo lang in face value, tanggapin mo lang kung ano nandyan, pero wag mo na i-read between the lines, wag mo na isipin pa kung ano yung meaning behind sa sinabi niya. Minsan, ikaw mismo ang kailangan magpagaan sa sarili mong buhay. Huwag mo nang i-big deal yung mga bagay na hindi naman pwedeng i-big deal. Alam mo yung sinabi ni Cher, sikat na singer na si Cher, if one problem will not affect me 5 years from now, it's not a problem. It's not a big deal. So, kung hindi siya makaka-apekto sa buhay mo ng pangmatagalan, huwag mo na i-big deal, hayaan mo na. Learn to conserve your energy. Learn to conserve your peace of mind. Some of you nahihirapan matulog, paggabi, pabaling-baling ka sa kaliwat kanan, hindi ka makatulog, ang tagal bago ka makatulog. Kasi, pinaproblema mo pa hanggang sa pagtulog yung mga problema mo. Alam ko mahirap, alam ko nakakapagod din minsan. Ano bang tamang paraan, di ba? So, sabi dito, kailangan mo i-rewire ang isip mo on not overthinking things. Kaya ka hindi makatulog o hindi ka mapakali kasi inuunahan mo kasi yung outcome. Kung hayaan mo lang mag-flow yung pangyayari, ginawa ko na yung magagawa ko today, yung outcome, si God na bahala dyan. So, learn to detach yourself sa outcome. Kaya ka naman problema kaya ka nag-overthink Kasi hanggang dulo, iniisip mo, dapat pumasok, dapat makuha ko yun, dapat maganap. Kakaisip mo yon, yung isip mo hindi na makatulog. Hindi patuloy siyang isip, pati yung nega iniisip na rin niya. So learn to really detach yourself from overthinking things, okay? The 9 of Swords, 7 of Cups. Yes, confusion here in the 7 of Cups and you're overthinking. Kaya ka lalong nako-confuse sa mga bagay na dapat mong gawin kasi pinapangunahan mo. Ngayon, kumalma ka, go out, sabi ko nga dito with a Hermit card, kung kailangan mag-detach ka muna, lumayo ka muna, go push para makahinga ka, mag-reset ka, mag-recharge ka, para pagbalik mo, malino na ang isip mo at hindi mo na ihalo pa yung kanigahan. Kailangan mo itong i-practice everyday, Capricorn. Lagi mo sabihin sa sarili mo, I have God, so why worry? I have God, why stress? Money flows through me easily. Money flows through me easily. Pag lagi mo iniisipin everyday pagising mo, wala ka ng kalituhan, hindi mo na iisipin yung kanigahan, hindi ka na mangangamba. Okay? Because God is with you. So Capricorn, that is your September 22 to 28 reading. Hopefully po naka-resonate ka. Comment down below. I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.